Luke chapter 23. Luke chapter 23 still in verses 35 to 43. Verses 35 to 43. Okay, let's read in Luke chapter 23, verse 35 until verse 43. Luke, verse 45 until verse 43. Are you all there? Okay, so let's read. I'll be reading the first verse, and congregation on the second verse 36 until verse 43 we'll read all together. It says on verse 35 of Luke chapter 23, and the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. Verse 37, and saying, If thou be the King of the Jews, save thyself. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. Verse 41, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss. Let's read all together. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Praise God upon the reading of this holy word. You may now all be seated. And now let us, as we read the passage of our second saying, let us go to it, the message and the preaching of our second saying. May I call our brother and mission coordinator in Kuwait, Brother Benji Kabatik. And blessed morning po sa ating lahat. At mali po ngayon ay nasa second saying na po ng Panginoong Kristo. At ating pong mga bisita, if we have visitor, please pakitabihan na lang po yung pong mga mayroon pong knowledge sa English. Pakitabihan na lamang po yung ating pong mga bisita po at i-assist po sila. No? At dito nga po sa second sayings ay nabanggit po ng Panginoon ang kalitang o ang word na today shalt thou with me in paradise. At makita po natin yung passage na yan sa Luke chapter 23 verse 43. Today shalt thou with me in paradise. At yun nga po, as atin pong babalikan po yung mga previous chapter na nabanggit po ni Brother Jaime po kanina, sa verse 32 to 34, ay makita po natin dyan po yung Christ is crucified. Pinako po ang Panginoong Kristo sa krus. At dito po sa verse 32, if you look at your Bible, sa verse 32 ng Luke, and there were also, sabi po niya dyan, and there were also two other malefactors laid with him to be put to death. Nung po ang Panginoong Kristo po ay mapako sa krus, ang word po na malefactor na ginamit po ni Dr. Luke po dyan, ang malefactor na word ay a person who commits crimes. Ito po yung nakatulan sa kanila pong nagawang pagkakasala. Nais ko lamang pong bigyan ng team na ito pong dalawang malefactor na ito ay sila po ay convicted
at nahatulan po sila sa nagawa po nilang pagkakasala. Ibig sabihin,
21 to 22. I will read Matthew chapter 7, verse 21 to 22. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Verse 23 until verse 23 po. 23. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Amen. Salamat po, Brother Rich. At isa po sa pinakamasaklap at masakit na mangyari ay ang marinig
chapter 5, verse 11 to 13. Verse 11 says, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. Verse 12, he that hath not the Son of God, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Amen. At isa po yan sa isa pong supporting verses na hindi po sa pagsabi po ng iglesia kaligtasan, kundi po sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. Kung maniniwala po tayo sa Panginoong Kristo, kagaya ng ginawa po nito makasalanan na ito. At isa pa pong supporting verse, ang tinuturong daan ni Apostol Paul na hindi ang pagsabi sa iglesia kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa basahin ko po sa Acts chapter 16, verse 30 to 31. Acts chapter 16, verse 30 to 31, and brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Diba napakalinaw po? Maniwala ka sa sumampalataya ka sa Panginoong Kristo. Hindi po ito po yung pagsabi sa church, kundi maniwala ka sa Panginoong Kristo. Isa pa po, sa pang verse, Galatians chapter 1, verse 8. Galatians chapter 1, verse 8. Sabi po. Okay. Sorry po, Ephesians chapter 2, verse 8 po pala, Ephesians chapter 2, verse 8. Sabi po niya dyan, Brother Basahin ko Joshua. po. Okay. Yan pala. Ephesians 2, verse 8. For by grace are ye saved through faith, and not of yourself, it is a gift of God. Amen. Sabi po mismo ng Bible, by grace are you saved through faith sa pananampalataya, and not ourselves. Ito po ay regalo po ng Panginoon, not of works, lest any man should boast. At ang pang-apat po na katotohanan po dito ay at yun po, makita po natin na sa biyaya po ng Panginoon at para makamtan po natin yung kaligtasan, hindi po sa pagsabi po ng church, hindi po sa hindi sa pagbinyag, kundi sa pamamagitan ng sa biyaya po ng Panginoon. At ang pangatlong points po na makita po natin dito, ito po ay pangungusap po ng katiyakan. Ang kaligtasan po ay hindi pagbabakasakali. Ito ay dapat at tiyak at sigurado. Ito ay pangako ng Panginoon sa lahat po ng sasampalataya sa Kanya. Sa John chapter 14, makita po natin sa John chapter 14, verse 1 to 2. Sabi po niya dyan, John chapter 14, verse 1 to 2. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. At itong verses po nito ay para lamang po sa mga totoong mananampalataya, totoong nagsisi, dahil meron pong paramis po ang Panginoon sa ating mga mananampalataya. At ito po yung buhay na walang hanggan.
At kahit tamis na kasiguraduhan, kaya nga ang mananampalataya ay hindi dapat matakot sa kamatayan para sa kanila, para sa dapat sa mga mananampalataya ay para sa kanila ito ay pagbubukas ng pinto sa paraiso. At sa akin pong testimony, naalala ko po nung ako po ay hindi pa nakakilala sa Panginoong Kristo, ay meron pong nangyari po sa akin nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoong Kristo. At sa hindi po nakakalam, ay 4 na beses na po ako namuntikang mamatayan. At alam ko po, sa mga ibang kapatiran, alam na po ito, yung una po na nangyari po sa akin, ako po ay na-choke, kumakain po ako ng bulalo, na-choke po ako. At doon po ay kung wala po yung tito ko, ay siguro po wala na po ako ngayon. At yung pangalawa po, yung na-overdose po ako sa drugs o shabu. At yun po yung pinaka-memorable sa akin. Isa pa po yung car accident na halos durog-durog po yung sakyan ng tatay ko. Pero salamat po sa Panginoon dahil buhay pa ako. At yung pang-apat po yung pandemic. 4 na beses po ako kinalapit po ng Panginoon hanggang sa ayun po, nag-start po yung Bible study, nakakilala po ako sa Panginoon. At that time po, at ito po, at ang pinaka-memorable po dito na aking na-experience, yung pong na-overdose po ako sa drugs. Di po ako makatulog dahil nasobrahan po ako sa drugs. At naalala ko po, bilang pagtatapos, nung pong tinakbo po ako ng tatay sa ospital, talaga akong nararamdaman ko doon, nagpapalpitate po yung puso ko. Para pong, ano pong tawag doon? Yung nagpapanik attack ba yun? Akala ko mamamatay na ako. Tapos nung tinakbo po ako ng tatay ko sa ospital, nagulat po ako. Mas lalo po akong kinabahan. Nung meron pong pinapapirmahan yung doktor sa tatay ko. Pangalawa po, sinarado po yung kortina ng emergency, di ba? Pag sinarado po yun, parang parang nakaka-nervyos. Sabi ko, ito na siguro yun, sabi ko. Pero at that time, meron po akong takot sa aking puso. Wala po akong kasiguruduhan. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Pero isa lang po natatandaan ko ng sinabi ko. Kasi at that time na ako po ay nakahiga sa hospital, ang nakikita ko po yung ilaw lang. Kasi pag nakahiga ka, puro puti po eh. Sabi ko sa Panginoon, Lord, wag po muna. At that time, nagpapaalam na rin ako sa tatay ko. Sabi ko, I remember, kung nakikinig po si Papa, pero po ba naka-join? Alam ko po, na-witness po ito ni Papa. Nagsabi po ako sa Papa ko, Papa, I love you. Pero yung saitang yun, pero malungkot kasi marami pa po akong gustong gawin. Marami pa akong gusto ko pong sorry sa kanila, makabawi sa kanila. Pero at that time, na-realize ko at sinabi ko sa Panginoon, Lord, wag muna. Nag-pray ako sa aking isipan. Tumawag ako. At ito po pala yung purpose ko ng Panginoon. Imagine, 4 na beses po akong kamuntikang mamatay. Yung una, yung na-choke po ako. Ito true story ko. Kumakain po ako ng karne, na-choke po ako. Na-choke po yung kami dito sa lalamunan ko. Hindi ko po makalimutan po yun. Kung wala po yung tito ko, ay siguro po wala po ako. Pero I believe, yun po ay way po ng Panginoon, may ginamit po ang Panginoon. Dahil po, kung wala pong ginamit ang Panginoon, wala po ako ngayon dito sa pulpito na ito para sabihin
is done. So let's have a coffee break, and third and fourth be ready after our coffee breaks. Thank you very much, Brother Benji. And you now go and refresh yourself with coffee and bread. After that, we will resume our third and fourth saying 10:30 or 10 o'clock if possible, if we can adjust the time. Okay, sige po. Thank you very much. Kape tayo, kape. Coffee break, coffee break.